Ito ay isang espesyal na bilangguan para sa mga hindi karaniwang tao. Hindi lamang may mga baliw na tinatawag ang sarili nilang mga propeta, kundi mayroon din napakabihirang lahi ng mga vampira. Ngunit ang pinaka-nakakaakit ng pansin ni Griff ay ang nilalang na nahuli niya kagabi. Ang muling isinilang na demonyong si Lasher. Sa loob lamang ng isang araw, mula sa isang punlay naging sanggol siya. Akala ni Rowan ito ay dahil sa kanyang kakaibang kapangyarihan na nakaapekto sa bata. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw, mabilis na lumaki ang bata na parang may edad na 5 o 6 na taon at napakalakas ng kanyang pagkain. Mabilis din siyang magalit, ngunit dahil anak na ito, at siyagang inintindi ni Rowan, habang abala siya sa mga gawaing bahay, biglang lumitaw ang multo sa bahay, at nagsabing may naramdamang masamang enerhiya. Nagbigay ito ng babala kay Rowan. Ang pagpatay sa isang demonyo ay hindi kasalanan. Alam din ni Rowan sa kanyang isip na ang batang ito ay maaaring si Lasher mula sa espiritual na daigdig. Bagaman hindi siya nagdalang tao ng 9 na buwan, ang bata ay nagmula pa rin sa kanyang katawan upang malaman kung gaano pa kalakas ang panunuan ni Lasher. Ginamit niya sa unang pagkakataon ang kanyang kakayahan sa bata, ngunit lumabas na normal ang lahat. Walang kakaiba sa katawan ng bata. Itinala ni Rowan ang kanyang obserbasyon, ngunit nilagyan niya ng tandang tanong ang salitang tao. Habang nag-iisip siya, narinig niya ang malakas na sigaw ng bata. Agad kumilos ang likas na damdamin ng isang ina. Ngunit laking gulat niya, ang bata ay muling lumaki sa isang iglap. Ang mga damit ay kapabili ng ilang araw pa lang. Dahil sa pagmamahal ng isang ina, nakalimutan ni Rowan ang takot habang niyayakap niya ang bata upang patahanan ito. Hindi niya napansin. Sa mukha ng bata, lumitaw ang anyong tila na sisiyahan. Habang lumilipas ang oras, kasabay ng paglaki ng bata, unti-unting umuunlad din ang kanyang isipan. 15 hanggang 16 ang edad ng pagrebelde. Natagpuan niya sa silong ang isang lumang manika. Labis na natakot si Rowan nung makita ito. Dahil ang demonyong si Lasher ay minsan nanirahan dito. Sinubukan niyang kunin ang manika, ngunit bigla siyang itinulak ng bata. Sa takot ay di sinasadap ginamit ni Rowan ang kapangyarihan. Nang makita niya ang dugo sa sahig, agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali, ngunit wala siyang karanasan sa pagdisiplina ng anak. Kaya pansamantalang niyang ipinagkatiwala ito sa matatanda, at siya ay nagtungo sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Sinuri niya ang salaming may bakas ng dugo ng bata upang malaman kung may kakaibang sangkap. Habang naghihintay ng resulta, isang batang babae sa silid ang nakakuha ng kanyang pansin. Alam ng bata na may manubhang karamdaman siya, ngunit hindi niya gustong umiyak ang kanyang ina. Malayo ito sa ugali ng anak ni Rowan. Naantig ang puso ni Rowan. Ginamit niya ang kapangyarihan upang pagalingin ang bata, ngunit labis itong kumain ng kanyang lakas. Sa sobrang pagod ay nakatulog siya sa upuan. Habang natutulog siya, lumaki muli ang bata at naging binatang nasa 17 taong gulang. Pag-uwi ni Rowan matapos magpahinga, nabigla siya at di alam ang gagawin. Balak sana niyang yakapin ito, ngunit bigla siyang hinalikan ng binata. Agad niyang pinigilan ang maling kilos. Halos magkaedad na sila ngayon. Bagaman sila ay mag-ina, may mga kilos na di na dapat ginagawa. Nalungkot ang binata at lumapit sa bintana. Narinig niya ang mga tawa at sigawan mula sa di kalayuan. Palihim siyang lumabas ng bahay at pumasok sa isang bar na may kasalukuyang party. Sa harap niya ay isang mapang-akit na tanawin. Amoy niya ang halimuyak na kapareho ng sa kanyang ina. Ang gabing iyon ay magiging gabi ng kabaliwan. Ngunit makalipas ng ilang oras, mabilis siyang kumatok sa pinto ng bahay. Ni hindi na alam kung ano talaga ang nangyari. Nagmakaawa siyang tulungan ng ina ang babae. Ngunit si Rowan kahit may kapangyarihan, hindi niya kayang ibalik ang mga patay. Gaya ng karamihan sa mga ina ng anak na nagkasala. Otomatikong pinaltakpan ni Rowan ang kanyang anak. Ikinulong niya ito sa silong at dinala niya ang katawan ng babae sa tabing ilog. Ginamit niya ang kapangyarihan upang ilubog ito magpakailanman. Ngunit hindi niya inaasahan na si Lasher na nakakulong sa silong ay hindi matiis ang pag-iisa. Halihim siyang tumakas upang muling maghanap ng biktima. Sinundan niya ang aura ng mga bruha ng pamilyang Mayfair at di nagtagal natagpuan niya sa isang birya ang isang may edad na babae. Bagaman kakaiba na may estrangherong lalaki sa bahay, si Alice na isang mangkukulam ay may kakayahang mangula. Ginamit niya ang tarot cards at nakita niyang ligtas siya basta't hindi lalabas. Nakaramdam din siya ng kakaibang pamilyaridad sa lalaki. Parang nakita na niya ito noon. Ang tadhana ay tila nagbiro, kaya inimbitahan niya si Lasher para uminom sa bahay. Nag-iisa silang magkasama sa loob ng silid, at parehong may naramdamang paghanga. Pagkaraan ng isang gabi ng kasiyahan, masuyo niyang tinadmasdan ng natutulog na babae. Ngunit biglang naramdaman niyang gutom siya, at tumungo sa kusina upang maghanap ng makakain. Ngunit biglang narinig niya ang malakas na sigaw sa sala. Si Alice ay napasigaw habang hawak ang kanyang tiyan. At iyon ang nakataplang kapalaran ni Lasher. Manatili ka sa aking tabi.
Ang pagsasanib ng demonyo at mangkukulam ay di kailanman magtatapos ng mabuti. Ngunit si Lasher ay 7 araw pa lamang mula ng ipanganak. Kumikilos lamang siya ayon sa likas na paghahanap ng pamilyang nahalimuyak. Mabilis na kumalat sa pamilya ang balita ng pagkamatay ni Alice. Agad na nagtungo si Rowan sa lugar ng insidente. Balak niyang gamitin ang kapangyarihan upang makita ang huling sandali ng biktima. Ngunit siya ay pinigilan ng mga tagasuri ng bangkay. Gayunman sa pag-amoy ng naiwanang enerhiya sa bahay at sa bote ng gatas na nakatapon sa sulok, mabilis niyang naunawaan na gawa ito ng kanyang anak. Lasher, ano ba ang ginawa mo? Sinundan ni Rowan ang bakas ng anak hanggang sa kakawian. At doon niya ito natagpuang nagtatago. Hindi ko gustong saktan sila, pero ang amoy nila ay nakakahalina. Nakiusap si Rowan na bumalik ito sa bahay upang maghanap sila ng paraan para ayusin ang lahat. Ngunit nasa yugto ng pagrebelde si Lasher. Matigas ang paniniwalang gusto lang siyang kontrolin ng ina. Hindi mo ako mapipigilan. Nangakmang tatakas na si Lasher. Huling dinamit ni Rowan ang kapangyarihan ng mangkukulam. Kailangan kang kontrolin. Dahil pumatay ka ng tao. Ngunit para kay Lasher mas mahalaga ang kalayaan kaysa buhay ng iba. Tumakbo siyang palabas ng gubat nang hindi lumilingon. Dahil anak na ito, hindi magawang saktan ni Rowan ang sariling dugo, kaya't gumamit na lamang siya ng mahika upang lumikha ng mga hadlang. Umaasang mahuhuli si Lasher, ngunit nabigo siya. Ilang oras ang lumipas, at nagtago si Lasher sa isang silong. Tuluyang nakatakas sa paghahanap ni Rowan. Ilang batak ng dugo mula sa kanyang sugat ang tumulo, at nilamon niyo ng isang insekto sa lupa. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa pagsasanib ng insekto at demonyo. Habang si Lasher ay unti-unting nakatulog sa dilim, sa isang simpleng apartment ilang kilometro ang layo, nag-away si Moira at ang kanyang ina. Bilang isa sa mga pamilyang Mayfair, ipinanganak siyang may kakayahang bumasa ng isip. Ngunit sinong tao ang gugustuhin magbasa ng iba ang kanilang mga iniisip, kaya't lagi na lang pinapatugtog ng ina ang malakas na musika sa bahay. Upang pigilan ang kakayahan ni Moira, ngunit hindi niya kayang tiisin ang araw-araw na ingay ng musika. Kaya nagalit siya at lumabas ng bahay. Hindi niya alam na iyon na ang huling pagkikita nila. Kinagabihan din iyon, natagpuan ni Lasher ang bahay sa pamamagitan ng amoy. Dumating ka na. Alam kong babalik ka. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Moira sa bahay. Ngunit napakatahimik ng paligid. Ang maingay na musika ay biglang tumigil. Akala niya ay natutulog lang ang ina. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig at madunas na likido sa kamay. Doon lamang niya napagtanto ang nangyari. Ngunit huli na ang lahat. Sa pagkamatay ng isa pang makukulam, hindi na kayang itago ni Rowan ang balita, ngunit alam din niya na kung mahuhuli ng pamilyang Mayfair ang kanyang anak, hindi magiging maganda ang kanyang kapalaran. Ginamit niya ang kapangyarihan upang umulan ng malakas, upang takpan ang mga bakas na enerhiya ni Lasher. Ngunit pansamantala lamang iyon, nais niyang makontrol si Lasher nang hindi siya masasaktan. Si Cortland na minsan ginawa niyang estatwa, ang pinakamainam na pagpipilian. Halika, marami kang dapat gawin mula ngayon, ikaw ay maglilingkod sa akin. Bigyan mo ako ng swerte upang maprotektahan ng iba pang kababaihan ng pamilya. Nagpasya si Rowan na lumikha ng isang mahikang elixir upang alisin ang enerhiya ng mga bruha sa kanilang katawan. Ngunit dahil nagmumula ang kanyang kapangyarihan kay Lasher, habang mas malayo sila sa isa't isa, lalong humihina ang kapangyarihan iyon. Ngayon hindi na nga niya kayang sindingan ng isang kandila, kaya napilitan siyang gumamit ng pinakapayak na paraan. Sa tulong ni Cortland, naghanda si Rowan ng isang silosalo sa bahay at inimbitahan ng karamihan sa mga salamangkero ng pamilya. Ngunit kung paano niya mapapainom ang mga ito ng elixir ay problema. Sa kasaysayan ng pamilya, si Lasher ay itinuring na kanilang tagapangalaga, ngunit matapos siyang muling isilang. Marami ang kumanggap sa panyayan ni Rowan dahil sa kanya, bilang paggalang sa kanilang dating tagapagtanggol. Ngunit paano niya ipaliliwanag na si Lasher ay isang demonyong pumapatay ng mga mangkukulam?